Ano ang grasa ng lithium? Kamusta mga ina ng inhinjeriya? Naisip nyo na ba kung ilan ang makinang nasa paligid natin? Mula sa sasakyan na nagdadala sa atin sa trabaho hanggang sa malalaking kagamitang bumubuo sa ating mga lungsod. Lahat ng ito ay may isang pagkakapareho. Kailangan nila ng pagpapadulas para gumana ng maayos at maiwasan ang sobrang alitan na nagdudulot ng sira at aberya. Pero sa dami ng uri ng mga pampadulas, may isa na namumukot-tangi dahil sa pagiging versatile at epektibo nito at itinuturing ng marami bilang paboritong lubrikante para sa napakaraming gamit. Pinag-uusapan natin ang grasa ng lithium. Pero ano nga ba ang meron dito at bakit ito ang naging paboritong piliin ng mga inhinyero at mekaniko sa buong mundo? Kaya, ano nga ba talaga ang tinatawag na grasa ng lithium na ito? Sa pinakaubod nito, ang lithium grease ay hindi lang basta lanis, kundi isang semi-solidong substansya, parang isang espongha na humahawak ng lanis. May video na ako dito tungkol sa graxa, isipin mo na lang itong parang gel o pasta. May konsistensya ito para manatili sa lugar kung saan ito inilagay, hindi tulad ng likidong langis na madaling tumulo. Mahalaga ang katangiang ito para sa pagpapadulas ng mga bahagi na hindi kayang magpanatili ng likidong langis, tulad ng mga bearing at kasukasuan. Ang mahika sa likod ng istruktura nito ay nasa sabon na lithium na nagsisilbing pampalapot, nagbibigay sa grasa ng kakaibang konsistensya at nagpapahintulot dito na hawakan ng base na langis at mga additives sa isang matatag na matrix. Paano nga ba natin nakuha ang ganitong versatile at malawak gamitin na pampadulas? Ang kasaysayan ng lithium na grasa ay malapit na konektado sa pag-unlad ng industriya at inhinyeriya. Sa simula ng ika-20 siglo, kasabay ng pang-unlad ng mga makina at pangangailangan sa mas matitibay na pampadulas, naghanap ang mga mananaliksik ng mga solusyon na kayang tumagal sa mas matitinding kondisyon ng operasyon. Ang mga tradisyonal na grasa noong panahon na yon, na kadalasang gawa sa calcium o sodium, ay may mga limitasyon, lalo na pagdating sa resistensya sa tubig at katatagan sa iba't ibang temperatura. Noong dekada ng 40, nagsimulang pag-aralan ng lithium na sabon bilang mas mahusay na pampalapot na nagbigay ng kombinasyon ng mga katangian na nagbago sa industriya ng mga pampadulas. Ang paghahanap para sa isang pampadulas na kayang protektahan ng mga bahagi sa mamasa-masang kapaligiran at may pagbabago-bagong temperatura ang nagdala sa pagbuo at pagsikat ng lithium na grasa na agad naging pamantayan sa industriya. Sige, ano nga bang nagpapabukod-tangi sa lithium na grasa at ano ang mga katangian nito? Isa sa pinakakapansin-pansin ay ang resistensya nito sa tubig. Hindi tulad ng ibang mga grasa na madaling matanggal o mahalo sa tubig, ang lithium na grasa ay nananatiling buo at patuloy na nagbibigay ng mahusay na pagpapadulas. Kahit sa mamasa-masang lugar, nagsisilbi itong panangga sa ulan para sa mga pyesa. Bukod pa rito, mayroon itong mahusay na thermal stability. Ibig sabihin, nananatili ang mga katangian nito sa pagpapadulas. Kahit sa mataas na temperatura, pati na rin, pwede rin itong gamitin sa ipinakita ko. Sa kanyang drop point, na siyang temperatura kung saan ang grasa ay mula sa semi-solidong estado ay nagiging likido. Karaniwan, itong nag-iiba mula 150 hanggang 200 degrees Celsius, ipinapakita nito ang tibay nito. Isa pang mahalagang katangian ay ang resistensya sa oksidasyon na nagpapahaba sa buhay ng grasa at bilang resulta ng mga piyesang nilalagyan nito na pumipigil sa pagkasira nito at pagkawala ng mga katangiang proteksyon habang tumatagal. Paano nga ba ginagawa ang ganitong grasa? Simple lang ang komposisyon ng lithium na grasa, ngunit ang pagsasama ng mga sangkap nito ang nagbibigay dito ng kakaibang katangian. Binubuo ito ng 3 sangkap: base na langis, pampalapot, at mga aditibo. Ang base na langis, kadalasang mataas na kalidad ng mineral na langis ang tunay na nagbibigay ng lubrikasyon at nagpapababa ng alitan sa pagitan ng mga ibabaw. Maaring magbago ang lagkit nito at karaniwan mong makikita ang mga base na langis na may lagkit na ISO 32 hanggang ISO 100, depende sa paggamit. Ang pampalapot, gaya ng nabanggit na natin, ay ang lithium na sabon na nabubuo sa pamamagitan ng reaksyon ng fatty acid at lithium hydroxide. Ito ay parang molecular na espongha na humahawak
at nagpapanatili ng base na langis sa lugar. Sa huli, meron tayong mga additives na parang mga bitamina o dagdag na superpower na idinadagdag sa grasa para lalo pang mapabuti ang performance nito. Maaaring kabilang dito ang mga inhibitor ng kaagnasan, mga antioxidant, mga additive para sa matinding presyon para kayanin ang mabibigat na karga, at mga anti-wear na sangkap, bawat isa ay may mahalagang papel sa proteksyon at tagal ng buhay ng mga makina. Pero kung napakaganda nito, saan natin ito magagamit sa araw-araw at sa industriya? Sa sektor ng automotive, madalas itong ginagamit sa mga bearing ng gulong, universal joints, mga bahagi ng suspensyon at steering na tinitiyak na maayos at ligtas ang takbo ng iyong sasakyan. Sa industriya, mas kapansin-pansin pa ang presensya nito, kung saan makikita mo ito sa mga bearing ng electric motors, bomba, ventilador, conveyor, makinang pang-agrikultura at mga kagamitan sa mabigat na konstruksyon. Ito ang ideal na pagpipilian para mag-lubricate ng mga bukas na gear, pin at bushing kung saan mahalaga ang kapit at tibay laban sa tubig. Sa madaling salita, anumang bahagi na nangangailangan ng pampadulas na nananatili sa lugar, kayang tiisin ng matitinding kondisyon at nagbibigay proteksyon laban sa pagkasira ay tiyak na makikinabang sa lithium grease. Bakit nga ba popular ang lithium grease at ano ang mga pangunahing benepisyo nito? Ang sagot ay nasa walang kapantay nitong kombinasyon ng performance at pagiging abot kaya. Ang versatility nito ay malaking benepisyo dahil isang uri ng grasa lang ang kailangan para sa iba't ibang gamit, kaya mas madali ang imbakan at maintenance. Ang mahusay na proteksyon laban sa pagkasira at kalawang ay nagpapahaba ng buhay ng pyesa, kaya nababawasan ang kailangang pagpapalit at gastos sa maintenance. Ang mechanical na katatagan nito ay nangangahulugang hindi ito madaling masira o lumambot kapag na-stress, kaya nananatili ang lapot at kakayahan nitong mag-lubricate ng mas matagal. Bukod dito, ang resistensya nito sa pagkatanggal dahil sa tubig ay malaking bentahe sa mga basang lugar o sa mga madalas makasalamuhan ng tubig, kaya natitiyak na hindi maapektuhan ang pagpapadulas. Perpekto na ba ito para sa lahat o may mga sitwasyon na hindi ito ang pinakamainam na pagpipilian? Bagamat napaka-versatile nito, mahalagang kilalanin. Que nenhuma solução é universal. Ang karaniwang lithium grease na walang partikular na additives ay maaring hindi ang pinakaangkop para sa mga aplikasyon na may napakataas na pressure load o mga temperature na palaging lampas sa 100 at 50 o 200 degrees Celsius. Sa mga ganitong kaso, mas mainam gumamit ng grease na may additives o lithium complex grease na nagbibigay ng mas mataas na thermal resistance. Bukod pa rito, sa mga lugar na may labis na kontaminasyon ng mga abrasive na particle, maaring kailanganin ng lithium grease ng espesyal na formulasyon o mas madalas na muling pagpapadulas. Laging sumangguni sa espesipikasyon ng gumawa ng kagamitan para matiyak ang tamang lubricant. Paano nga ba ikumpara ang lithium grease sa ibang grasa sa merkado? Para maintindihan kung saan ito nababagay, maganda itong ihambing sa ilang alternatibo. Ang calcium grease halimbawa ay kilala sa mahusay nitong resistensya sa tubig, pero kadalasan ay may mas mababang dropping point at hindi kasing tibay sa mataas na temperatura kumpara sa lithium grease. Samantala, ang sodium grease ay matibay sa mataas na init, pero madaling matanggal kapag nabasa ng tubig. Ang lithium complex grease ay isang mas pinaunlad na bersyon ng simpleng lithium grease na ginawa para magbigay ng mas mataas na performance sa mas matataas na temperatura at sa ilalim ng mas mabibigat na karga. Isa itong mas matibay na opsyon, ngunit mas mahal din. Ang simpleng lithium grease ay itinuturing na mahusay na balanse sa pagitan ng performance, versatility at gastos. Kaya ito ang karaniwang pinipiling gamitin para sa karamihan ng pangkalahatang aplikasyon. Itong lithium grease na ito, halimbawa, ginagamit ko sa pagpapadulas ng aking 3D printer, laser cutter, computer coolers, at sa iba pang iba't ibang gamit. At seryoso, sulit talaga na may ganito kang lalagyan sa bahay, pati na rin sa mga bisagra ng pinto. Kasi mas matagal ang tibay nito kumpara sa ibang uri ng pampadulas. Mag-iiwan ako ng ilang option ng lithium grease dito sa link na lumalabas sa video. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. I-like mo na rin at i-activate ang bell para sa notifications.
At kung sa tingin mo ay interesante ang aming nilalaman, maaari mong isaalang-alang na maging miyembro para matulungan kami na magpatuloy sa paggawa ng content dito sa platform. At kung curious ka pa tungkol sa mga kursong inirerekomenda namin, iscan mo lang ang QR code dito sa gilid o i-click ang link sa description ng video para magkaroon ka ng mas maraming oportunidad na ma-develop ang skills na makakatulong sa karir mo. Ikaw, nagamit mo na ba ang lithium grease sa kahit anong aplikasyon? Ano ang naging karanasan mo? I-share ang kwento at tanong mo sa comments. Mahalaga ang iyong partisipasyon upang magpatuloy tayong tuklasin ang sikreto ng inhinyeriya. Bukod pa rito, magkakaroon tayo ng ugnayan sa isa't isa at magkakaroon din kayo ng pagkakataong makipag-ugnayan sa isa't isa. Dito sa gilid, may dalawang option ng mga kawili-wiling video na kailangan mong panoorin para mapalawak ang iyong kaalaman at mas tuklasin pa ang mga bagay na kinainteresan mo. At kung gusto mong tumulong sa amin, i-like mo ang video, mag-subscribe ka sa channel, i-activate mo ang bell, at isaalak-alang mo maging miyembro ng channel. Sa mga mahilig sa inhinjeriya, yakap at kita tayo sa next video.